Kung nagbabalak ka na bumili ng bagong sasakyan para sa computer business mo, then kailangan mong tapusin yung video na to dahil meron akong isi-share sa'yo na isang technique na ginagawa ko, no. Yo, what's up mga boss? Ako nga pala si Rudy Silvido. Isa po akong computer business owner for 6 years. At ngayon mga boss ay nagsishare po ako ng mga experiences ko at mga kapalpakan ko po sa pagninegosyo na pwede nyo pong mapagkukunan ng aral. So, makwento ko lang sa inyo ngayon mga boss, no. So, kanina pala mga boss, meron tayong inasikaso na isang delivery, no, sa isang customer namin, VIP client namin. And then, yun, ang ginawa ko lang na strategy is gumamit ako ng third party. So, yung third party na ginagamit ko mostly ay yung Lalamove. So, ang kagandahan sa Lalamove mga boss, especially if nasa city ka, is madali yung pick up, madali yung pag-respond ng mga drivers. So, madali kang nakakuha talaga ng driver within your area. So, ayun, yan yung isa sa technique ko mga boss para mas makasave ako sa cash flow ko. So, instead na kukuha ako ng sasakyan, is gumagamit ako or nili-leverage ko yung ibang services na yung services na ino-offer nila is yung transportation. So, isa sa pwede natin magamit niyan is Lalamove, Transportify, GrabCar, or other services, no, na pwede nating magamit. Like Maxim, yan, pwede mo yang magamit din para mag-deliver sa mga orders mo. Isa kasi sa pinoproblema natin bilang isang computer business owner is yung someone na magde-deliver sa mga orders natin, 'di ba? So yan yung isa din sa problema ko. So kapag mga maliliit na orders lang mga boss, ang binubook namin is Maxim. And then kapag bulky yung item, maramihan, so yun, gumagamit kami ng Lalamove. So, ang kagandahan sa Lalamove is kilala mo kung sino yung driver, merong plate number. And then, ito, isa sa technique namin mga boss para hindi ka magka-problema like scam or baka nanakawin yung item mo. Dapat merong nag-assist na tao mo na siyang nagsusupervise ng delivery or convoy. Before, during, and after the delivery, dapat meron kang tao na sumusunod, tapos nag-observe, tapos ayun lang, para ma-make sure na safe yung item natin. So again, ang kagandahan kapag gagamit tayo ng third party is, para sa akin is, na-solve yung isang balakid ko sa pagninegosyo, which is yung transportation. Though meron ako mga company driver mga boss, at doon ko sila ginagamit sa area wherein mas ma-maximize ko yung oras nila. Okay, so sa topic natin mga boss, kung nagbabalak ka or pinaplano mo na bumili ng sasakyan para sa negosyo mo, para sa delivery ng mga goods and services nyo. Okay, so unang-una, since na nagpaplano ka na niyan, so meaning to say, meron kang demand, meron kang paggagamitan, so okay yan, okay yung plano mo. Para sa akin mga boss kung isa kang negosyante or computer business owner na hindi na problema sa'yo yung kapital, hindi na problema sa'yo yung cash flow, kaya mo nang mag-cash, kaya mo nang mag-installment sa mga sasakyan, then why not, di ba? Kung wala kang problema sa pera, yan yung pinaka-the best na decision na pwede mong gawin. Kasi after all, kapag meron ka ng sasakyan and meron kayong deliveries, meron kayong isi-service, then madali yung movement nyo. So, on the other side naman mga boss, para sa mga kapwa ko computer business owner, so kagaya ko po mga boss na maliliit lang and then wala po tayong malaking kapital. So, kumbaga ginagamit natin yung kapital natin sa stocking, ginagamit natin yung kapital natin sa ibang bagay to scale our business. So, kung limited lang po yung
kapital nyo, mapapayo ko talaga na gumamit kayo ng mga third party. Third party na mga sasakyan or services like Lalamove, GrabCar, Maxim, yan. Yan yung mga pwede nating magamit para sa mga pag-deliver ng mga item natin. Pwede mo ring i-consider yung mga on-call, yung mga nangongontrata, yung mga pakyawan. Yan, pwede mo yang i-consider din. So, para sa akin mga boss, kung yun nga, limited yung capital mo, kagaya ko, I will consider talaga to use third-party services. So, number 1 na ginagamit namin is Lalamove. Yan. Sobrang sobrang ganda niyan sa negosyo namin. And sure ako sa ibang negosyo din, sobrang gamit din yan. Imagine yung mga boss ito kasi yung nasusold ng mga ganyan. Yung mga nire-recommend ko. Una kasi mga boss, kapag meron kang sariling sasakyan na binili mo para sa company mo, unang-una na pinoproblema mo dyan is tauhan, driver. Merong ibang negosyante mga boss na magsasabi, ako na lang magdadrive. Diba? Pero para sa akin kasi mga boss, kung ako yung negosyante tapos ako pa yung magde-deliver, parang waste of time yan para sa akin. Kasi instead na ako pa yung mag-deliver doon, dapat doon ako sa ibang bagay na nagtatrabaho. Pwede akong kumausap ng mga malalaking client or meron akong kino-close na deal. So, doon dapat ako nagtatrabaho. Kumbaga mga boss, hindi ko na ma-maximize yung oras ko pag ako pa yung magde-deliver. So, kahit na meron akong sasakyan mga boss, ito, yan, still, hindi ko pa rin yan ginagamit sa delivery namin. Or sometimes, kapag sobrang busy na and then kailangan talaga ng extrahan, doon pa lang ako pumapasok. Pero doon sa mga normal namin na deliveries, normal operations namin mga boss, gumagamit talaga ako ng mga third party. Willing akong magbayad sa serbisyo ng iba para lang masave ko yung oras ko. Yun yung pinaka-importante sa akin. Imagine mo mga boss, kapag meron kang sasakyan, marami ka pang puproblemahin dyan. Unang-una, sahod ng driver. Pangalawa, gasolina. Pangatlo, yung maintenance ng sasakyan. And so on. Yun yung tatlo na pinaka-importante. So instead na puproblemahin mo pa yun, gagamit ka na lang ng third party. Diba? And Lalamove, yan yung marirecommend ko. Sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na sa computer business, sobrang importante na meron tayong efficiency kung saan natin ilalagay yung pondo, yung kapital ng negosyo natin. Okay lang po na bumili tayo ng bagong sasakyan, gamit mo sa transportation, wala pong problema doon. Yun nga, sa sinabi ko kanina, kung hindi ka nagka-problema sa cash flow, kung okay yung cash flow mo, meron kang malaking backup funds, then why not? Good investment yan. On the other side naman, kung kagaya ka sa akin na sakto lang talaga or palaging kulang yung cash flow mo, edi doon tayo sa second option, which is to pay other people's services, especially sa transportation. And yung marirecommend ko, Maxim, Transportify, tsaka Lalamove. Yan yung ginagamit namin. And tested and proven namin yan. So, ang kalaban kasi natin dito mga boss, kapag, yun nga, nagpadala ka sa ego mo, nagpadala ka sa kagustuhan mo talaga ng kabili ng bagong sasakyan. So, ang problema kasi dyan mga boss, baka magka-problema ka sa cash flow. Instead na magamit mo yung cash mo doon sa mga bagay para makapag-expand pa yung negosyo mo, nagamit mo doon sa bago mong sasakyan. So, which is, dapat natin yung i-reconsider, and before you decide, dapat mo talagang tignan yung numbers mo, dapat mong planuhin, dapat mong upuan mo with your partner kung tama ba yung decision nyo.
Kasi kadalasan po mga boss, tayo nag-decide tayo based on our emotion. Okay lang sa akin mga boss na for now, wala pa tayong company service, no, para sa logistics natin. Kasi eventually kapag magamit mo ng mabuti yung cash flow mo, lalaki din yan, and soon kaya na rin natin na bumili ng maraming sasakyan para sa negosyo natin. Punto ko lang talaga, before you decide, tanungin mo yung sarili mo kung if bibili ka ng sasakyan or mangungutang ka ng sasakyan, kaya niya bang mag-generate ng mas malaki pang profit, di ba? Kasi kung hindi naman, kung kagaya sa amin, hindi naman kami palagi talaga na nag-deliver, parang ano siya, parang for now, hindi pa siya priority namin. So, ayun na mga boss, kung nakaabot ka sa part na to. So, maraming salamat for watching my video. So, sana ma-share nyo rin yung content natin para marami pong tao na makakakita sa video natin at maliwanagan po sila. Kung isa kang business owner, no, and then naghahanap ka ng supplier para sa mga computer parts mo, pwede ka pong mag-message sa akin. So, pwede po kaming mag-supply sa inyo nationwide. So, ayun lang. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takets mga boss. Bye-bye!